Yung mga salita at hindi ko po pagpapakabalay ng mga oras sapagkat maikli lamang po yung oras na meron ako. Kaya tayo po ay tumunga muli sa paksa sa araw na ito. At nais ko pong pamagatan ang paksang ito na thirst. Kung di ako nagkakamali ay ito ay binahagi na ng ating kapatid Brother Richard patungkol sa thirst, no? Wala pa. Di ko lang matandaan pero meron siya atang nabanggit na holy thirst. No? Pero sa araw na ito mga kapatid ay pag-usapan po natin ang tinatawag na pagkauhaw. No? Sinasabi dito sa verse na ating binasa na as the heart panted, yung heart dyan mga kapatid ay antelope o usa. Kagaya daw po ng isang usa na humahanap ng batis, matinding pagkauhaw sa tubig. So panted my soul after thee, O God. Yung kaluluwa ni David ay kagaya raw ng isang usa na merong isang pagkauhaw sa tubig. Sa verse 2, my soul thirsted for God. Merong isang pagkauhaw sa kaluluwa ni David. Diba? Pagkauhaw, hindi sa anumang mga bagay, mga kapatid, hindi sa physical na tubig, kundi sinasabi dito ni David na siya ay merong pagkauhaw sa Diyos. For the living God. Sabi pa nga dito, when shall I come and appear before God? Meron na po ba tayong pagkauhaw na kagaya ni David, mga kapatid? Diba? Kapag gawain, meron ba tayong kauhawan sa gawain na kailan kaya magkakaroon muli ng gawain at ako ay sasamba at pupuri sa Diyos? Diba? Meron ba tayong ganitong kauhawan, mga kapatid? Naalala ko pa po yung sinasabi ni Brother Branham na isang pamilya na lumalakad ng napakahabang paglalakad mula pa lamang po ng Saturday ay nagbibiyahe na. Di ba? Para lamang po umattend ng gawain. At sa atin, mga kapatid, ay merong mga malalayong lugar at sila po ay sabihin natin na merong sakripisyo na ginagawa para lamang po sa tinatawag na gawain. Pagkaisa, fellowship. Di ba? Meron na po ba tayong kagaya nito na pagkauhaw? Diba? Kagaya ng pagkauhaw ni David. At alam niyo po, si Brother Branham, meron po siyang pangangaral na thirsting for life. At ito po ay naipangaral niya ng 7 beses about sa thirsting for life. Pero yung pangwalo ay thirst. Kaya dito ko rin po nakuha yung inspiration. At habang nagbubuklat po ako ng Biblia, ako po ay tinungo dito sa Psalms chapter 42 about sa usa na humihingal at humahanap ng batis ng tubig upang siya ay magkaroon ng quenching ng kanyang pagkauhaw. At alam nyo, mahalaga ito sapagkat 7 beses itong pinangaral ni Brother Branham. Ibig sabihin ay pinahalagan ito ni Brother Branham. Ito'y pinangaral ni Brother Branham at ngayon ay masasabi ko na mahalaga ito sa atin, mga kapatid. Ang isang pagkauhaw. Kaya kinakailangan natin na pag-usapan ngayon ang tinatawag na thirst. Diba? Sa literal, mga kapatid, tayo po ay nauuhaw. Diba? Physically, sa tubig. Pero ang thirst, mga kapatid, ay hindi lamang po yan na pagkauhaw patungkol sa physical, sa tubig, o sa mga bagay na kinakain natin. Mamaya, ititingnan po natin yan. Sapagkat ang pagkauhaw na ito ay hindi lamang physical, kundi merong tinatawag na spiritual na pagkauhaw. May dalawang uri po ng pagkauhaw. Ang una ay physical na pagkauhaw. Halimbawa, si Brother Jeremy, mamaya ay pupunta yan sa baba at iinom ng tubig. Diba? Sapagkat siya ay nauhaw. Sapagkat yan ay pangangailangan niya sa kanyang katawan. At lahat po tayo ay nangangailangan ng tinatawag na tubig. No? Maliwanag sa atin, mga kapatid, na yung tubig na ito
sa physical ay kinakailangan po natin. Hindi tayo pwedeng hindi uminom sapagkat ito ay natural ng pangangailangan po natin. Diba? Sabi pa nga, pwede kang kumain ng ilang araw, pero hindi ka pwedeng hindi uminom ng napakatagal. Hindi tayo mabubuhay. At without the water, yung physical water, ay hindi tayo mabubuhay. Diba? Isipin nyo nga mga kapatid, kung tayo ay walang iinumin, anong pagkapaha kaya ang mararanasan natin? Lalo na kung siguro kung after na mag-basketball ni Brother Joshua, sigurado mauhaw siya sa sobrang pagod. At ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga na ma-quench o masatisfy yung physical natin ng tinatawag na tubig. At alam nyo, sa Biblia, pinahalagahan din yung tinatawag na tubig na ito. At mamaya ay pag-uusapan po natin yan. Meron akong nilista dito mga kapatid na ibig sabihin ng thirst. Basahin po natin. Tatlong nakuha ko po na kaulugan ng tinatawag na thirst. Ang una dito, ang sabi dito, it is a painful desire of the throat or possess, occasioned by the want of drink. Sabi dito, a painful desire daw. Diba? Pag tayo nauuhaw, talagang, yung uhaw na uhaw, mga kapatid, parang nagiging painful ito sa atin. Yung para bagang gustong-gusto mo na makainom ng tubig. At sabi ng diksyonaryo, ay, this is a painful desire. Matinding desire daw ito. Diba? At yung pangalaw naman ay thirst is defined as a strong desire or craving to drink liquid, usually associated with feeling of discomfort. Yun pala yun mga kapatid. Meron po daw po tayong na feeling of discomfort. Parang hindi tayo komportable. Hindi tayo yung nakakaranas ng hindi mainam na kalagayan. At yung pangatlong ibig sabihin ay I want and eager desire after anything. Diba? Merong isang matinding desire na gusto mo ang isang bagay. Sabi ko nga mga kapatid, ang thirst o ang pagkauhaw ay dalawang bagay. Ito ay pagkauhaw physical o pagkauhaw naman spiritually. Spiritual thirst. Yung physical, alam natin, yung physical natin, kinakailangan ng tubig, kinakailangan na yung pagkain, magkaroon tayo ng pagkain. Pero, pag pinag-usapan yung spiritual, mga kapatid, pwede rin natin itong ipatungkol. Halimbawa, ikaw ay uhaw sa tagumpay. Diba? Halimbawa, si Gideon ay uhaw siya na makagraduate. Kaya ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya para makapagtapos siya. At after naman siya makapagtapos, uhaw na naman siya na makapaghanap ng mainam na trabaho. Diba? Ganun po yung thirst sa spiritual. Meron naman na uhaw sa tinatawag na pag-ibig. Diba? Yung mga kabataan ay uhaw yan sa pag-ibig. Mamaya ay basahin natin yung sinabi ni Brother Branham. At meron talagang pagkauhaw sa atin. Hindi lamang po pinapatungkulan ang thirst sa tinatawag na physically. Kundi ang spiritual ay meron din po itong pinapatungkulan. Uhaw sa tagumpay, uhaw ka sa iyong karir, uhaw ka sa tinatawag na pag-ibig, uhaw ka sa fellowship, uhaw ka, higit sa lahat mga kapatid, sa Diyos. At kinakailangan na magkaroon tayo ng ganon na desire, na isang craving. Pero mamaya ay titingnan natin bakit tila baga hindi natin ito maranasan. No? Yung tinatawag na pagkauhaw sa Diyos na matindi. Sabi pa nga ni Brother Branham na yung mga kababaihan daw ay uhaw yan na maging maganda. Hindi pa ako nagsabi niyan, mga kapatid.
Sabi ni Brother Branham, yung mga kababaihan daw ay meron daw silang pagkauhaw na maging maganda. Kaya sila, yung, pag pinag-usapan pa, yung nasa labas, kaya sila nagme-makeup, kaya sila gumagawa ng kung anong pamamaraan para lamang po sila ay maging maganda. Sapagkat sila daw ay uhaw sa tinatawag na kagandahan. Kaya minsan maisip natin na bakit yung mga kababaihan ay merong ganong attitude na yung gusto nila na maging maganda. At basahin natin yung sinabi ni Brother Branham para mas higit po natin na makita ito. Pwede bang paki-flash, Sir Ann? Ito po yung pangaral ni Brother Branham noong 1965 at ang pamagat po nito ay thirst. At sa paragraph 73 sabi diyan, is like a young man and a young woman. Kagaya daw po ng isang binatang lalaki at ng babae. Now it's not unnecessary or unnatural for a young man. Hindi daw unnatural o unnecessary na yung young man and a young woman to love one another. Hindi daw po yan isang unnatural. Yan daw po ay natural reaction lamang o pagkauhaw ng isang binata ng mga dalaga. Diba? Kaya, yung mga kabataan, hindi natural daw lamang sa kanila na magkaroon ng pag-ibig. Maghanap ng tinatawag na pag-ibig sa pamamagitan ng mga dalaga. Kaya, pagka-graduate ng mga kabataan natin, ang sumunod niyan ay paghahanap na, pagkakaroon na ng marriage. Diba? Yun ang kanilang, para yung thirst na yan ay ma-quench. Diba? Yan daw po ay natural lamang na kalalagayan ng isang kabinataan. Kaya naintindihan po natin yung mga kabataan bakit naghahanap. Diba? Tayo rin nga, mga kapatid, ay yung mga may asawa na ay naghanap ng kapartner. At sabi ni Brother Branham, yan daw po ay isang natural. It is a thirst for love. Yan ay uhaw sa pag-ibig. It's their age and they love one another and it's not unnatural. That's just a natural thing for them to do that. Kaya di naman natin pinipigilan yung mga kabinataan na mag-asawa. Pero sa tamang panahon, mga kapatid, kung sila Brother Joshua ay magsasabi na mag-aasawa na sa panahon niya ngayon, hindi natin papayagan. Diba? Hindi pa yan tamang thirst. Baka ibang thirst ang meron ng ating kapatid. Sapagkat meron ang tinatawag na perverted thirst. Mamaya ipag-uusapan natin yan. Pero natural lamang daw po yan na nararanasan ng mga kabinataan. Now, sa paragraph 74, sabi dyan, now we find many things in the life that we live in the natural body that we thirst for. It just something sets in us. Yan daw po ay inilagay po sa atin. Inilagay ng Diyos sa atin na kinakailangan na masatisfy. Ang Diyos ang naglagay niyan, mga kapatid. We want to do it, we absolutely feel that is necessary. Yan daw po ay pangangailangan. It is necessary that we do it. Sa paragraph 75, we find many women in these days thirst for beauty. Diba? Kanina po sinasabi ko na may mga kababaihan o iyan daw po ay natural na merong pagkauhaw sa beauty. Now, there is not a woman, it's a natural thing for a woman to thirst to be pretty. Yan daw po ay natural, mga kapatid. Kaya hindi natin masisisi ang mga kababaihan bakit sila nais na maging okay din naman yung kanilang kalalagayan. That's her God-given instinct and her beauty that God give her for her mate.
Now we find out that woman want to be that way. Why is it? Bakit daw mga kapatid? It's because it's something God gave her. Ito daw ay binigay ng Diyos sa mga kababaihan na isang kauhawan patungkol sa tinatawag na beauty. Kaya yung mga kababaihan ay nagpapaganda sapagkat ito daw po ay inilagay ng Diyos sa kanila. And it's not wrong for a woman to be pretty. They should be. Hindi daw po problema, mga kapatid. At sa 76, pero ang problema, mga kapatid, siguro sa taas muna, Sister Ann. Sabi 77, sige, sa 76. 76 is. Sabi diyan, and you know, they are the only creature that the female is prettier than the male. It's in the human race. Sinasabi daw ni Brother Branham na yung kababaihan sa panahon natin ngayon, sa kababaihan ngayon ay mas maganda pa yung babae kaysa sa lalaki. Pero pag pinag-usapan natin, mga kapatid, ang halimbawa, ang manok, saka yung lalaki, ano bang tawag diyan? Tandang. Mas maganda yung itsura ng lalaki kaysa doon sa babae. Di ba? Pero sabi ni Brother Branham, pero sa panahon daw natin ngayon, ngayon niya lang nakita na yung mga kababaihan ay mas maganda kaysa sa kalalakihan. At makikita natin mamaya kung bakit yun nangyari. And the cow to the bull, the doe, the deer to the buck, hen to the rooster. The mother bird to the father bird. Always you find the male is big and pretty. Mas makikita daw na yung mga kalalakihan ng mga animals ay mas magaganda. But on the human race, so there is where the perversion come. It turns around and eats the woman so it's pretty. And they lust to be pretty. Meron daw pagkauhaw ngayon ng mga kababaihan na maging maganda, pero it is a perversion. Meron daw na perversion na naganap. Diba? Pero doon sa 78, paragraph 78, now, the truthers that a woman should have, dapat daw na ito ang magkaroon na kauhawan sa mga kababaihan ngayon at hindi yung kauhawan ng mga kababaihan sa mga unbeliever should have, would be adorn themselves in modest apparel. Baka sabihin nyo na kapag sinasabi ko na pwede na yung kagandahan sa mga kababaihan ay pwede na mag-makeup, pwede nang magpaputol ng buhok, o kaya kung anong gawin para magpaganda. Hindi po yan ang sinasabi ni Brother Branham. Kasi meron pong tinatawag na tunay na kagandahan ang Biblia. Diba? Sabi ko nga, there is a perversion sa thirst na ito. Kaya sabi dyan, now the truthers that a woman should have would be to adorn themselves in modest apparel. Dapat yung apparel daw ng mga kababaihan ay merong modesty. Meron daw na modesty, mga kapatid. Ibig sabihin, merong magandang kagayakan ng mga kababaihan. Hindi kita yung legs, hindi kita yung katawan, mga kapatid, kundi merong kainhinan, merong mainam na apparel, and have a Christ-like spirit. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Now that's a way the woman should thirst to be. Yan daw ang dapat nakauhawan ng mga kababaihan. Now if you want to be pretty, kung ang mga kababaihan daw ay gusto na maging maganda, that's the way what makes you pretty. Yun daw yung masasabing maganda, mga kapatid, sabi ng Biblia. Yung na mahaba ang palda, yung hindi nagme-makeup, di ba? Walang cutics, walang anumang na unnatural. Kundi, ang sinasabi ni Brother Branham, kung gusto niyo daw na maging maganda, yung merong modesty, mga kapatid. Merong tinatawag na kainhinan. Merong Christ-like spirit. Di ba? Yan ang sinasabi ni Brother Branham, mga kapatid. At
Sabi ko nga, ito po ay na-pervert ng kaaway. Imbis na ang mga kababaihan ay ganito ang ginagawa sa panahon natin ngayon, pero ito ay na-pervert ng kaaway. Ang kanilang thirst for beauty ay nabago. Kasi kung isipin, hindi yan ang kagustuhan ng ating Diyos, mga kapatid, kundi yan ay na-pervert na thirst lamang. Diba? Tayo bumalik sa ating main text. Pinapakita ko lamang, mga kapatid, na ang thirst ay hindi lamang po patungkol sa tubig, kundi ito po ay patungkol din naman sa spiritual na mga bagay, sa pinakaloob-looban natin. Ito ay merong patungkol sa kaluluwa na nauuhaw. Basahin natin yung ating main verse. Ito ay pagkauhaw ni David, mga kapatid. Pagkauhaw sa kanyang kaluluwa. Verse 1, as the heart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. Kanina po ay pinag-uusapan natin yung pagkauhaw sa ating pisikal, pagkauhaw sa ibang mga desire, mga kapatid, pagkauhaw sa beauty, pagkauhaw sa ating trabaho, pagkauhaw sa ano pang mga bagay, mga kapatid. Pero itong si David ay, ang kanyang pagkauhaw ay patungkol sa tinatawag na sa Diyos. Meron pala na pagkauhaw yung kaluluwa ni David na kinakailangan na agarang masatisfy. At ang sabi ni David, mga kapatid, kagaya daw po ang kanyang pagkauhaw, kagaya ng isang usa. As the heart panted after the water brooks, kagaya daw ng isang usa na umahanap ng isang batis. So panted my soul after thee, O God. Verse 2, my soul thirsted for God, for the living God. Si David, mga kapatid, ay nandoon yung matinding kauhawan sa buhay na Diyos. Ibig sabihin, yung ever-present God na gusto niyang maranasan. Naalala ko si Elisha, mga kapatid, na nang siya ay binigyan ng double anointing at binigay sa kanya yung, ano bang tawag doon? Yung kapa? Kapa ba yun? Sabi niya, habang siya ay naiwan na at si Elijah ay kinuha na ng Panginoon sa pamamagitan ng karwahe sapagkat siya ay umalis na. Ngayon, nagkaroon po siya ng tinatawag na double anointing, pero hindi siya nakontento, mga kapatid, na hindi niya maranasan ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, nasaan ang Diyos ni Elijah? Where is the God of Elijah? Ibig sabihin, yung gumawa kay Elijah ay gusto niya rin po na maranasan ni Elisha. Ibig sabihin, nandoon yung kauhawan niya na maranasan yung presenting Diyos sa kanyang buhay. Diba? Minsan nag-iisip tayo, mga kapatid, yung mga nakaraan ay pinag-usapan natin yung realidad ng Scripture. Realidad na pwede nating maranasan. Yung mga apostol, naranasan nila yung gawa ng Diyos. Mga nakalipas sa panahon, naranasan nila ang gawa ng Diyos. Pero sa panahon po kaya natin ngayon, mga kapatid, ay masasabi po ba natin na nasatisfy na tayo sa mga gawa ng Diyos? O meron pang higit pa na kauhawan sa ating mga puso, kauhawan sa ating mga kaluluwa na tila baga meron pa tayong hinahanap? Diba? Sino po ba sa inyo ang naghahanap pa sa mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay? Diba? Lahat po siguro tayo ay gusto natin na maranasan yung ever-present God. Sabi pa nga ng Biblia, siya ang Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap.
At gusto natin maranasan yung ever-present God, mga kapatid. Hindi yung parang, yung realidad, mga kapatid, na maranasan natin ng Diyos. Di ba? Kaya yan ang pangako ng Diyos sa muling araw na ito. Na maranasan muli natin ang kapangyarihan, maranasan muli natin yung gawa ng Diyos sa muling araw na ito. Pero hindi tayo makakaranas ng ganong karanasan maliban na meron munang tinatawag na pagkauhaw sa ating mga puso. Diba? Isang kagaya ng tuyong puso na naghahanap sa Diyos. Kagaya ni David, hanggat hindi natin naranasan yung tinatawag na desperation, hindi natin naranasan yung tinatawag na matinding pagkauhaw na ito na kagaya ni David, sa palagay ko, mga kapatid, ay hindi basta-basta natin maranasan ang mga gawa ng Diyos. Pero ang napagtanto ko, mga kapatid, ang pagkauhaw na ito ay hindi nagagawa natin ng sariling gawa lamang po natin. Di ba? Ito po ay sinasabi nga na natural. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng thirst na ito. Ang Diyos ang naglalagay ng tinatawag na desire para kauhawan natin ng Diyos. Kaya hindi ko po masisisi ang mga nanampalataya nung tayo ay na-born again, nung tayo ay tila baga merong hinahanap. Diba? Nung una nating nakilala ang Panginoon, nung binigay sa atin ang salvation, ang gospel, ay tila baga merong kauhawan sa atin. Sino po yung nauhaw sa Diyos, mga kapatid, nung sila po ay makasalanan pa? Diba? Nung ako po ay high school pa lamang, nandun na po yung pagkauhaw ko sa Diyos na tila baga meron akong inahanap sa aking puso na kinakailangan na masatisfy. Kaya dapat unang maranasan yan ng mga mananampalataya. Kaya sa mga kabataan, yung mga narito ay naranasan nyo na po ba ang ganong pagkauhaw sa Diyos? Yung paunang pagkauhaw nyo, mga kapatid. Yung nais nyo na magkaroon ng kasagutan, yung problema nyo, magkaroon ng tila baga yung hinahanap nyo ay masagutan ng Diyos, mga kapatid. Ganon ang pinapakita ng kalagayan ni David. Diba? Merong isang pagkauhaw kay David na kinakailangan na ma-quench, ma-satisfy ang kanyang kaluluwa. At alam natin, mga kapatid, na sabi ko nga, walang makagawa nito ang maglalagay ng thirst na ito maliban na lamang na ang Diyos ay gumawa. Diba? Hindi natin maranasan yung matinding thirst na ito maliban na ilagay tayo ng Diyos sa tinatawag na matitinding mga pagsubok. Kasi po, si David sa panahong ito ay nasa matindi pong pagsubok kasi. Ang pagkakaalam ko sa history na, kasi nag-search po kasi ako bakit si David ay ganito yung kanyang inaawit. Tila baga siya po ay nasa tinatawag na desperation. Para po siya na talagang matindi yung kanyang nararanasan. Kasi hindi po masaya yung kanyang kalagayan dito. Diba? Kasi kung ano yung nasa puso natin, siyempre yun po yung lalabas. Kung ikaw ay masaya, ang aawitin mo ay masaya. Diba? Hindi natin pwede na para magkunwari tayo na hindi tayo masaya tapos kakanta tayo ng tila baga masisiglang mga awitin. Pwede natin yan magawa, mga kapatid. Diba? Pero sa katotohanan ay kapag ang puso talaga natin ay hindi masaya, meron tayong hinahanap, ang ating aawitin ay tila baga hindi rin masaya, mga kapatid. Merong paghahanap. Kaya itong si David ay nandoon ang kanyang pag-awit. Na-compose niya yung awit na ito na tila baga nasa tinatawag na desperation. Sa tinatawag na matinding pagkauhaw sa Diyos. Sabagat sabi ko nga, itong si David ay nasa matindi pong pagsubok. Sabagat hinahabol po siya ni Saul. O kaya naman yung another na suliranin niya ay sabagat yung si Absalom
ay merong pagtatangka kay David. Kaya hindi po siya makapunta doon sa Jerusalem. Kaya sabi niya, I am longing sa iyong sanctuaryo na muli makapunta doon sa sanctuaryo at para ikaw ay hanapin. Para ikaw ay muling maranasan ng dakilang presensya. Pero ang problema mga kapatid, itong si David pala ay hindi siya makapunta-punta doon sa Jerusalem. Sapagkat siya po ay hinahabol ni Saul. Ang kanyang buhay ay hinahabol. Meron pa ngang sinasabi si Brother Branham patungkol dito sa awitin na ito, patungkol sa usa, na, di ba, dito sa pinag-usapan natin sa Psalm 42, ang pagkauhaw ni David ay hinahalin tulad niya sa pagkauhaw ng isang usa. Si Brother Branham, ang kwento niya ay yung wild dogs at yung usa. Sabi ni Brother Branham, kapag siya po ay pumupunta daw po doon sa South Africa, ay nakakakita daw po siya ng mga wild dogs at yung usa. Kapag yung usa daw ay nag-iisa o hindi tumitingin, ay merong aakma doon sa usa na isang wild dogs. Pag sinabi pong wild dogs, ito po ay foxes, sabihin natin na coyotes. Kung iba-iba po kasi ang tinatawag na wild dogs. At yung usa daw ay kadalasan na ito ang nais kainin ng wild dogs. At kapag daw nasakmal yung deer at nasugatan niya, pero kapag yung usa ay nakawala daw, ang gagawin daw ng usa ay pumupunta daw doon sa streams of water. Pumupunta siya doon sa tinatawag na mga batis at doon siya umiinom agad. Anong dahilan mga kapatid? Ang dahilan noon para yung pagdurugo ay tumigil daw. At doon siya mamamalagi hanggang yung sugat ng isang usa ay mahil. Kasi kinakailangan niya ng tinatawag na tubig. Yun ang yung parang healing niya. Kaya itong si David, mga kapatid, na kagaya ng isang hinahabol na kinakailangan niya na yung kauhawan ng kanyang kaluluwa. Sapagkat siya po ay nasa desperation, nasa matinding pagsubok dito si David. At sabi ko nga mga kapatid, hanggat hindi natin naranasan ang kagaya ng kauhawan na ito, ay hindi rin natin lubusan na maranasan ang mga gawa ng Diyos sa muling araw na ito. Kinakailangan na muna na tayo ay lubos na mauhaw sa tinatawag na ever-present God. Alam niyo ba na kung anong nangyari sa mga apostol? Bago po ang tinatawag na Pentecost, nandoon yung tinatawag na mga pananalangin, nandoon po yung tinatawag na pagkakaisa nila doon sa templo, sa kanilang bahay-bahay, nandoon ang kanilang pagkauhaw sa Diyos sapagkat merong pangako sa kanila. Merong pangako na ibibigay na Espiritu Santo. At hindi natin maranasan ang ganitong uri ng pagkauhaw maliban na tayo ilagay ng Diyos sa tinatawag na matitinding pagsubok. Diba? Sa panahon kasi natin ngayon, mga kapatid, ay nasa komportable pa tayong kalalagayan. Nasa okay pa yung kalalagayan natin at minsan hindi natin naiisip na kailangan natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mamaya ay titingnan po natin yan na tila baga hindi natin alam na ito yung lubos natin palang pangangailangan. Pero sabi ko nga, ang Diyos po ang gumagawa ng desire na ito. Hindi po ito nakukuha ng sarili nating thirst na nagkikreate tayo, hindi po mga kapatid. Ang Diyos ang naglalagay ng tinatawag na matinding kauhawan nito sa ating kaluluwa. Kaya ang Diyos, kaya tingnan nyo mga kapatid, yung mga ang bayan ng Israel, paano sila nauhaw mga kapatid? Paano sila nandoon yung matinding pagkauhaw nila sa tubig nung sila po ay dinala doon sa tinatawag na wilderness. Kaya wag nating
yung wilderness experience natin ay ito na mga kapatid, yung tinatawag na pagkauhaw natin. Inuhaw na tayo ng Diyos para kauhawan natin ang mga bagay ng Diyos. Kaya meron pang tinatawag na squeezing time, meron pang tinatawag na matitinding mga crisis para po ang mga anak ng Diyos ay mailagay sa tinatawag na pagkauhaw. Sa ngayon mga kapatid, hindi pa. Hindi ko pa masabi na yung lubos na kauhawan natin ay nandun na. Wala pa sa ganong kalalagayan, mga kapatid. Pero ako po ay tumitingin na isang araw na kapag marami ng krisis, lalo na po sa mga huling araw na ito, kapag wala na tayong matatakbuhan, kapag wala na tayong solusyon sa ating mga problema, wala na tayong ibang gagawin, mga kapatid, kundi hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Diba? Pero ngayon, medyo komportable pa tayo. Meron pang trabaho, meron pang kahit papano, medyo okay pa, mga kapatid. Although na meron na tayong naranasan ng mga pagsubok, pero sabi nga, meron pang tinatawag na squeezing time. Kung saan higit pa na ilalagay tayo ng Diyos sa tinatawag na horno. Sa tinatawag na matinding mga papagsubok para lamang tayo ay mauhaw sa gawa ng Diyos. Diba? Basahin natin mga kapatid yung scripture pa. I have 20 minutes. Sa Psalms chapter 63, verse 1, sabi dito, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Ito pong si David ay matindi yung sinasabi niya naman dito na talagang kauhawan niya na kagaya ng isang dry land na walang tubig. Sa verse 2, to see Thy power and Thy glory, as I have seen Thee in the sanctuary. Gusto ni David na maranasan ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Sino po ba sa inyo, mga kapatid, ang nais maranasan ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos? Diba? Yung naranasan ng mga apostol ay nais natin maranasan yung bagay na yon, mga kapatid. Pero sa panahon natin ngayon ay wala pa. Kaya kinakailangan na muna na merong lubos na pagkauhaw sa ating mga puso. Naniniwala ako na ang Diyos ang gagawa ng desire na ito. We cannot create this desire sapagkat ito ay nilagay ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay ng desire na ito. Ang Diyos ang naglagay ng kauhawan na ito. To see Thy power and Thy glory, so I have seen Thee in the sanctuary. Sa verse 5, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. Diba? Kapag naranasan niya ang kapangyarihan at yung kaluwalhatian ng Diyos, ang sabi sa verse 5 ni David, my soul shall be satisfied. Sino po ba sa inyo ang nais na masatisfied, mga kapatid, ang kanyang kaluluwa? As with marrow and fatness, yung katabaan ng puso, yung matinding pagpupuri. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi natin yan maranasan. Mas maganda pa mas okay pa yung pagtitiktok kaysa doon sa pagpupuri sa Panginoon. Diba? Makita mo yung mga ibang mga kapatiran, wala naman ako nakikita dito, mga kapatid. Pero minsan may nakikita ako na kapag gawain ay parang napakatahimik ng kanyang pagpupuri. Pero pagdating sa TikTok ay talagang sumasayaw-sayaw pa. Diba? Pero kung tayo daw ay nauuhaw sa ang ating kaluluwa sa buhay na Diyos, mga kapatid, itong si David, sabi niya, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. Diba?
Ganun ang maranasan kapag naranasan natin ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. At nais natin na maranasan yung bagay na ito. Sino po ba nag-expect ng mga bagay na ito, mga kapatid? Diba? At dito, mga kapatid, ay tinukoy ni David yung tinatawag na water. Alam nyo ba na sa Biblia ay ano ang pinapatungkulan ng tubig? Pwede po na ang tubig ay tumutungkol sa salita ng Diyos, pero alam nyo po sa Biblia, ang tinatawag na tubig ay tumutukoy rin po sa tinatawag na Holy Spirit. No? Sakto yan mga kapatid, dalawang chapter na lamang ang aking babasahin. 15 minutes na lang. Sa Biblia po, pag pinag-usapan ang tubig ay patungkol po ito sa Holy Spirit. John chapter 7 verse 37, medyo bilis-bilisan ko na, nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa ninuluwalhati. Ang tubig dito na tinutukoy ng ating Panginoon ay patungkol sa Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon, sino man daw na nauhaw ay pumarito sa akin. At sino mang sumampalataya ay pagkakaloban niya. At ang tinutukoy niya nga dito, mga kapatid, yung Espiritu Santo. Pero sa panahon ng ating Panginoon na hindi pa binibigay sapagkat siya pa ay hindi pa niluluwalhati at hindi pa po siya nandoon sa Cross of Calvary at nabuhay muli. Sabi ko mga kapatid, ang water dito ay tinutukoy dito yung Espiritu Santo. Gaano po ba natin kailangan ng Espiritu Santo mga kapatid? Napakahalaga. Kung ang tubig nga sa pisikal, hindi tayo mabubuhay na wala ang tubig, na hindi tayo umiinom, ano pa kaya ang ating mga kaluluwa? Ano pa kaya yung spiritual nating kalalagayan mga kapatid na kinakailangan natin ng tubig na ito? Itong Espiritu Santo. Pero sabi dito ng Panginoon, hindi pa naibibigay. Sapagkat siya ay hindi pa niluluwalhati. At sa John chapter 4, ito po ay patungkol sa Samaritana at ang ating Panginoon. Siguro alam nyo na mga kapatid, na yung isang Samaritana habang umiigib doon sa balon ni Jacob, katanghaliang tapat, yung babaeng Samaritana ay pumunta doon, mga kapatid, para umigib. At ang Panginoon ay nandoon din. At nakita yung Samaritan woman at kinausap ng Panginoon yung Samaritan woman. At sa verse 10, sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinasabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sayo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sa verse 11, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Yung living water. Verse 12, dakila ka ba sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus, sinasabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauhuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon na tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Naranasan na po ba natin ito mga kapatid? Yung hindi na mauhaw muli.
Sa palagay ko, mga kapatid, ay hindi pa natin ito naranasan. Yung di na muling mauhaw sa ating kaluluwa. Diba? Yung lagi pa rin tayong tila baga merong hinahanap. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, kapag ito daw ay naibigay sa iyo, kapag ito ay tinanggap mo, ay hindi ka na muling mauhaw pa. At alam nyo ba na yung naranasan ng mga apostol ay talagang hindi sila mauhaw sapagkat masagana yung paggawa ng Espiritu Santo. Diba? Yung kapangyarihan ay gumagawa, yung mga apostol ay nandoon, yung talagang yung rivers of water. Yung Espiritu Santo na yung talagang bumubukal, mga kapatid. Hindi talaga sila mauhaw sa mga gawa ng Diyos sapagkat matindi ang gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya pag tinanggap daw po natin ito, ay hindi na muli tayong mauhaw. Pero sa ngayon, mga kapatid, realidad po ba ito sa ating mga buhay? Diba? Marami pa rin po tayong kinakauhawan. Although naranasan natin ng Espiritu Santo, gumagawa na sa atin, naglilid na sa atin, pero ibang bagay, yung tinatawag ng ating Panginoon, na kapag tinanggap daw natin ito, ay hindi na muli tayong mauhaw pa. Kaya yung mga apostol, makikita natin yung matitinding gawa nila, matitinding gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay sapagkat tinanggap nila ang banal na Espiritu Santo. Di ba? Dalawa ang pagpapakita dito, sabi ng ating Panginoon. Yung una ay kagaya ng isang bukal na bumubukal, mga kapatid. Di ba? Pag merong balon, patuloy yan na bumubukal. Hindi na uubos. Pero sabi naman doon sa isa, kagaya ng streams of water, rivers of water. Diba? Hindi nawawalan ng pag-agos ng hindi nawawalan ng pag-agos. Nandoon, mga kapatid, yun yung pangako ng Panginoon kapag tinanggap daw natin ito na Espiritu Santo. Hindi na muling mauhaw pa. Diba? Sino po bang nais na hindi na mauhaw pa muli? Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan natin na maranasan yung bagay na ito, ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Pero itong problema, mga kapatid, sapagkat yung babaeng Samaritana, hindi niya alam kung ito'y pangangailangan niya. Sabi ng Panginoon doon sa verse 10, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang siya'y sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Ang problema, mga kapatid, doon sa Samaritana, hindi niya alam na ito'y pangangailangan niya. Diba? Hindi niya alam na ito ay kanyang pangangailangan. Sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos. At ito po yung problema sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Hindi natin minsan alam na ito'y pangangailangan nating lubos sa ating Diyos. Diba? At sasabihin mo, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Hinihingi po pala ito, mga kapatid. Sino ang nais humingi ng bagay nito? Hindi ito pala, mga kapatid, basta-basta mapupunta sa'yo, kundi ito po pala ay hinihingi. Kung nalalaman mo daw ang kaloob ng Diyos, ikaw ay hihingi sa Kanya. Alam niyo po ba na ganun din po ang kalalagayan ng Laodicean Church Age? Revelation chapter 3, basahin po natin. Sabi dito, sa verse 17, sa verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ito po yung kalalagayan ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. General speaking, we are in the Laodicean Church Age. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at marilita at dukha at bulag at hubad. Alam nyo ba na ito yung kalalagayan sa panahon natin ngayon? Hindi nalalaman kung ano ang kalalagayan ng mga mananampalataya. Kagaya po ng Samaritan woman, hindi niya alam na yun pala ang kanyang kalalagayan.
Kaya pinapakita ng ating Panginoon kung ano ang kanyang kalalagayan. Pinapaalam niya yung kalalagayan niya na kinakailangan mo ito, kinakailangan mong itong hingiin sapagkat ito'y kailangan mo. Sapagkat alam niyo ba, yung Samaritan woman ay merong kalalagayan na tinatawag na adultery. Sapagkat meron siyang kinakasamang hindi niya asawa. Meron siyang naging kasama, I think 5, pero yung kinakasama niya pa ngayon ay dito sa sinasabi ng Panginoon ay hindi niya pa asawa. Kaya pinakita ng Panginoon na hindi mabuti ang kanyang kalalagayan. Hindi mabuti, babae, yung kalalagayan mo. Kinakailangan mo ng Espiritu Santo para mapagtagumpayan mo yan. Sabi dito, sa verse 18, pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyan, kaubaran at ang pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ito po yung panahon natin ngayon, mga kapatid. Hindi nalalaman ng general speaking ng kaiglesyaan sa panahon natin ngayon na sila ay hubad, sila ay nasa maralitang kalalagayan. Sapagkat sinasabi nila na sila ay mayaman, sila ay nagkaroon ng maraming mga bagay dito sa lupa at hindi na nila kailangan ang Espiritu Santo. Pero ang advice ng Panginoon sa Laodicean Church Age, kinakailangan mo ng pampahid ng mata. Kinakailangan mo na bumili ka ng dinalisay na ginto. At ito ang kailangan natin, mga kapatid. Diba? Kung nalalaman lamang po natin ang pangangailangan po natin, ay tayo ihihingi sa ating Panginoon. Ito po ang nais ko na ibahagi sa araw na ito, mga kapatid, ang tinatawag na pagkauhaw. At sana po ay maranasan natin ito, yung kauhawan na ito. Sabi ko nga, hindi po ito nakikreate ng sarili lamang po natin, kundi ang Diyos ang naglalagay ng thirst na ito. At hintayin natin na ang pagkilos ng Diyos sa muling araw na ito upang sa ganon, kapag ang mga mananampalataya ay mahuhaw na, wala na sa comfort zone, wala na silang ibang hihilingin kundi ang mga gawa ng Diyos. Sa panahon kasi natin ngayon, ang sinasabi ng iglesia sa panahon natin ngayon, mayaman pa at nasa komportable pang kalalagayan. Wala naman pong mauhaw sa Diyos kung siya ay nasa mabubuting kalalagayan pa. Pero pinapakilala ng Diyos, ng ating Panginoon, na meron po tayong pangangailangan sa Espiritu Santo, sa kanyang kapangyarihan at kanyang kaluwalhatian. At sana po ay ito ay maranasan natin sa mauling araw na ito. At sino man na napagkikilala niya ang binibigay ng Diyos, siya po'y hihingi. Tandaan po natin, hinihingi, mga kapatid. Hindi po ito kusang dumarating. Kinakailangan na hingin. Alam niyo po ba, yung Israel, kapag sila po ay nagkakasala, hindi po sila binibigyan ng ulan ng Diyos. Kasi po ang Israel, yung Kanaan, ay napapalibutan po yan ng mountains and hills. Wala pong ibang tubig na source of water sa Israel. Maliban na lamang na magpaulan ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, nung sila po ay nasa wilderness pa, kayo pupunta doon sa Kanaan, doon sa pinangakong lupain, pero yun ay mountains and hills. Kapag kayo ay susundin nyo ang aking mga utos, hindi kayo magkakasala laban sa aking mga salita, ay kayo'y lagi kong bibigyan ng ulan. Pero ang problema, mga kapatid, lagi nagkakasala yung Israel. Kaya lagi po sila nakakaranas ng tinatawag na tagtuyot. Pero para ang Diyos ay magpaulan, kinakailangan na sila ay magsisi, mag-pray and fasting para ang Diyos ay mahabag sa kanila. At alam nyo, kinakailangan natin ang maranasan yung kauhawan na ito sa muling araw na ito. Pero ang Diyos ang gagawa ng desire na ito. Diba? Kahit pilitin ko man kayo, mga kapatid, sa araw na ito, hindi nyo yun magagawa sapagkat ang Diyos ang naglalagay ng desire. Sabi sa James, ang Diyos ang naglalagay ng desire. Kaya sino man na nauhaw sa muling araw na ito, siya hihingi sa ating Panginoon. Meron na rin tayong mga kauhawan
sa mga panahon ito, unti-unti na nararanasan natin, pero higit pa na ipaparanas yan ng Diyos kapag wala na tayo sa comfort zone. Kapag wala na tayong trabaho, kapag wala na tayong, sabihin natin na yung magkakaroon na ng global economic crisis, di ba? Yung last Sunday, di ba? Pinapangaral ni Brother Wilson na yung panahon natin ngayon ay tumutungo na sa tinatawag na economic crisis. Di ba? Kaya nagkakaroon ng girian, mga kapatid. Dito na lamang po matatapos sa araw na ito. Time's up na, mga kapatid, at pagpalain po kayo ng mga salita ng Diyos. At ang aking pamagat sa araw na ito ay thirst, pagkauhaw. Sana'y maranasan natin ito, mga kapatid. Tayo po ay manalangin ng isang maikling panalangin. O dakilang Diyos sa mapagpala, salamat muli sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo po higit pa ang mga nakikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo po na sa muling araw na ito, kami po ay magkaroon ng matinding kauhawan sa iyo. Magkaroon kami ng matinding pananabik sa iyo, Diyos. Sa panahon namin ngayon ay nasa comfort zone pa, nasa tila baga nakikita ng mga anak mo na tila baga okay pa, meron pang mapagkukunan. Pero Panginoon Diyos, isang araw ay ilalagay mo kami sa isang kalalagayan na kagaya ni David na wala siyang ibang matatakbuhan, walang ibang pwedeng nanaisin pa kundi ikaw lamang, Panginoon Diyos. Kaya dalhin mo nawa kami sa ganitong kalalagayan, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ang gumagawa ng desire na ito, ng pagkauhaw na ito. Inilagay mo ito sa amin. Pero ang kaaway ay tila baga gumagawa rin sa panahon namin ngayon. Tila baga iniiba yung thirst na ito. Tila baga ibinabaling ang pagkauhaw na ito sa mga bagay dito sa lupa. At yan ang nais namin na mapagtagumpayan. Kaya ang iglesia sa Laodicea ay sinabihan mo na magkaroon ka ng pampahid sa iyong mata upang makita mo ang pangangailangan mo. Panginoon Diyos, tila baga ang thirst na ito ay tila baga na pervert, Panginoon Diyos. Kaya tulungan mo kami na makita ito, tulungan mo kami, O Diyos, na ang pagkauhaw na ito ay makita namin na kailangan namin na masatisfy ito sa pamamagitan ng hindi ng anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng iyong paggawa sa mauling araw na ito, ng iyong banal na Espiritu sa mauling araw na ito, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat-lahat. Binabalik po namin ang aming mga pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Jesucristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Ating palapakan, ating Panginoon, mga kapatid.